bless you, Lord. Salamat sa iyong grasya, padayon. Banagin mo kami, Ginoo, sa among pagtuon sa iyong pulong. We really treasure this, Lord. And we are, Lord God, talking about the future, about your plans, about, Lord, the eternity that awaits us, Lord. Salamat sa iyong grasya, Lord. We are under, Lord God, of your favor. We are enjoying these blessings. So help us, Lord, to manage this, Lord. Lord, for the glory of your name. Ang pag-ampukan gabi sa among pagtuon, ibananin mo kami. Let your Spirit enlightens us, Lord. Give us more fresh insights and encourage and comfort us. So this is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. So part 3 sa atong study, ang notes na ihatag sa inyo, okay, basahon ninyo na siya, siya si Cebuano. Okay. Now let's proceed. Ang diskutan nato din ang crown of righteousness. No? What's the meaning crown of righteousness? Ang crown of righteousness, reward ni siya na ihatag sa mga Kristohanon. Okay, sa dihang kita, nagmatinud-anon kita, na naglakaw sa kinabuhi, na nakapahimuot kaniya, kunya, nahigugmata, samtang nagpaabot ta sa iyang pabalik. Nahigugmata, nagtinguha ka ng andoy ta sa iyang pabalik. Tungod ni anak sa atong pagpangandoy niya, excited ta mo ang Ginoo, nagkinabuhi ka naman, tinudaanon. Subay siyang kapuloton. Tungod ni anak, ang crown of righteousness, mao'y atong mabatunan. You will greatly rewarded with a crown of righteousness because Paul said, this crown is not only for me, but also for those who loves His appearing. So, kini korona sa pagkamataron, o kini gitawag itong reward, this blessing or appreciation or exaltation from the Lord, is not only for me, but this is also for those who love His appearing. Katong mga nahigugma sa iyang pagbalik, pagpakita, o pagbalik sa Ginoo. So kitang tanan, kanang naghuna-huna ka, kahuna-huna ka, nadagang kay charity sa kalibutan niya, usahay, very tempting good, no? Very enticing good ang kalibutan, yung mga tawag ka na, pleasure, ka ng mga kahilayan. Kunya usahay, murag sa'yo na ibaba imong ang imong guard, no? Imong protection sa imong kaugaling mo, kunya na-ay tendency nga malimot ta, kunya apil na dayon ta dito. I-enjoy sa nato yung mga momentary pleasures, mga luling hayaw na temporary na mao'y gi-offer sa kalibutan. Malimot na ta, makakompromiso ta. Kunya, ang atong kinabuhi, diha, wala nakabantay na ang ginuwala na himot na. Di tuod man, kay pinangga mo kas Ginoo niya, promise niya, luwas na ka, di rin na matangtang yung kaluwasan. Ang matangtang lang imong reward. Balikon ko. Dili matangtang imong kaluwasan. Pero ang reward na muna imong dawaton, para niya atong mga tao usap na nagmatiunan, madawat ninyo. So nahatag kong practical intervention sa kinabuhi mga pagkamatao. Kaya bitaw, pag may naman holiness, kanang imong kinabuhi balaan na sa atubangan na sa imong relasyon sa Ginoo. Pag may bunga sa imong pagkabalaan, kauban yung pagkinabuhi ko nato mamatarong, dili lang atubangan sa Ginoo, kundi pagkamatarong in relation to others na you live a life of rightness, righteous ka, matarong ka. So sa imong mga engagement o pamaagi, minatarong po, di ba? Timbangan, pagmamaligya, sakto ang timbangan. Ang karne nga ibaligya, pag ingon nga baka ba ni, tinuod nga baka, di kabaw. Dili sa ukoy maglibog, makalabing
niya, bata-bata pa yung kaling tutok niyo. Kani, kabaw, no? Di man mo itong ano sa inyo maligya, di ba? Pero kung may manita kabaw, yung kabaw na. O, dito yun, no? So may bawaan yun mo, no? Nya, Kristuhan ng bayata. Amen? O, sa timbangan pa lang na, no? Sabat pasabot kung naka sa business kay engage, sa mga enterprises, gusto, ikaw yung mubayad o, ano, mga lisensya, kuha ka sa DTI, gano'n. O kay gusto mo nga minatarong, kay testimony mo na, nya, ikaw yung kitanaw nga mahimuot ang himuon mo. Lahat ang practical application din yung suot na. So, hinana. So, sa pagpamaligya pa lang na, no? Kanang pag-process yung mga papel, hindi na musunod anang syndicated evil o structural evil na karon mo na, ano na, SOP. Naabay legal na pamaagi nga hindi man ka sa legal. Hindi mo na gunang legal. Hindi, lahi itong legal yun. Sa mga shortcuts, hindi nga na. So, bisan asa ka, naagi na very tempting. Ako nakatrabaho ba ako? Secular ka ni Adto. Kunya, ako ang purchaser good. Mupalit kong materialis. Daghang mga subcontractors good na usahay mo doon. Kasi sa mga electrical materials, dili ka mo doon. 10% imo. Notice? Nya kung di ka mo dapig sa company, magmura gasa kayo ng barko, di ba? Yung mabuslot ng barko, lunod mo tanan. So mo dapig ka sa imong company, kaya diha maka nabuhi. Kunya, testimony po na sa Ginoo. Okay, kanang imong boss, igamit po sa Ginoo. Imong ano, nakatrabaho ka diha. So imong kampihan po. Yang moingon kita dito, mong palit ako dito sa ano, tindahan niya. Dinagko, ano ba sa iyo? Nagpunog ka project mo na. Eskwelahan, mga mall ko na hospital. Yan ay mga usay materialis dito sa tindahan. Ang mga resibo ko, may ka resibo. Diyan, sir, anong gusto niyo mag-presyo ibutang? Notice? Alam mo sa tinurot lang, yung internal arrangement, di man ang sakpan kung di na magka-resibo. Konsensya na lang yun na di mo atubangan sa Ginoo. Okay, pwede man mo ikot na sige mo, na resibo ibutang. Pero ang discount nyo, wala sa resibo yun. Imo na to. Na kung dili ka, may nagdulong sa Diyos. May ka na, di ba? Yun ang sabihin namin binatalong. Yes. Pag-tip ko, anak, kay I'm driving motorcycle now. What maring mo ako ng driver's license? Dahil mahal na kung kaayo. Ang mahal kaayo, pagpalit nyo. O, what's the budget for that? Kay ang part ay oras ay ang consume. Oo. So, saan man? Okay, sige. Oo. Honestly. Yes, at least, alam mo, that is may mo natong a bold na kanang act ba nga. Honest to goodness God na maunang reality na to. Oo. Pero nakita sa Ginoo man ikabot ta, di ba? Pero kabalo ang Ginoo ana, kabalo ka na Lord. So ang lisura mo pabalik-balikon pag ko. Nya buti ko exam, di ba? Kanabi lang ko lisensya. Sige lang ko kahagbong, kay banaan ni, karon computerized na ba ya? Nya mahadlok na lang ka kay basin. Di ka ano, niya tungod anak kay na ay mga kanang pressure bitaw ka nga sa panginabuhi mo atod ka bata niya mga anak nimo niya imong engagement kinahanglan na kay sakyanan. So kana akong advice sa anak mga iso. Ano yun? Just be honest, no? Tagaan mo space mo kaugaling mo. Tingali sa karon kung tanaw din mag-isot kay sa mga kompromiso ka. Ano na lang, mo sa i-work out to siya. Kini ako nakapunan, ang mga anak na ko, Victor, akong hingnan sila. Anak, di ko mo allow ninyo mo drive kung wala nyo may lisensya. Okay mo man ay sakto. So pag kita itong akong youngest of 17, gusto na niya magtuong. So, allowable man ang 18 pwede nang ang 17 kinahanglan pa o parents tawag na o consent. So iba na namo so kuha sa siya o SP. Unya gipatraining na ko sila. So i-work out good kaya
yung standard of righteousness ng Lord. And all these things shall be added unto you. God knows how to bless, how to reward. So, yun na, Lord, gusto na ko i-work out, nalang yung sa kaisuod dito. So, tiyan naman. Eh, nalisod mo sila kay, kanang layo ba ya sila? Atin sila sa, sa kanang training na mo. Yung kinipitaw din na work out, kay lisod with ang time yun, lisod ka ayon. So, get by santo na. Ikaw mo doon siya. Kaya nakadungog ko, one time, i-bless sila o sa doon. Talila. Kaya ba't sinuupat sila kabuo na? May kamay kaya ang buto. Yan layo kaya. Yung kilometers mo, attend lang. So, i-bless ko sila. So, ang prayer ko, Lord, tabangin siya sa iyong mga pahinga. Importante yun. God knows how to bless. Bisan ko sana, very tempting na pinagamayin mo sa ito, sa trabaho. Yan, ay mga pamaagi, butong tanaw ninyo, makaginansya ka. Kaya lang dilig sa saktong pamaagi ba? Diha ta i-bless kasi testimony ito. Dili testimony lang sa mga tao. Kinsa may audience yung dili tinawan? Kinsa? God will always watch the steps of the righteous. Sigurado yan. Yes. Okay. Naa siya punto sa tinuod lang. Kung sa tawhanon ba, kailang issue mong kudinhin, ikaw ba, as a person, ang issue din yung word na integrity. Yung word na integrity, mauna na siyang word na truthful ka, makinig-anon ka. Mauna ng word na honest ka. Honest, truthful, real person ka, tinuod ka. So, yung integrity, una sa tanan sa Ginoo, yung hinuha ka na, dili para sa tao. Okay, pwede bang posible na sa katao na siya good reputation sa gawas, pero pasad lang yun. Sa gawas lang yun. Dapat ang Kristohanon, He is the same person in His private life as well in His public life. Kung sa iyang testimony, sa iyang privado na kinabuhi, when He is alone, nag-inusara siya, wala na nakakita niya, wala nakabalo, pareho ko siya sa gawas. Pag-abot sa iyang conviction, sa iyang mga baruganan, sa iyang mga prinsipyo, he's a man of what? Of integrity, like Daniel. Kaya nga si Daniel, i-elevate sa Ginoo and his three friends. Bakit yung tutulong ang friends ni Daniel? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, tagaan sila yung name ng hari, no, ng Babylon. Pero kung imong tanawon sila yung mga young people na talagang with godly conviction, ba't nila i-compromise ng kaugalingon? I-bless sila sa Ginoo, i-protect po sila. Kinay-purpose sa hindi mo sa ilang time. Di sila mga challenges like si Daniel. Anong challenge kay Daniel? Ilabog siya dito sa sa mga leon. O niya, pagkakita sa leon na buutan mo siya, sabi niya, sige, ligot ta. Ito yung protection ng Ginoo ba? No? Now, ang Ginoo knows how to bless His people. Nagkatayanan na istorya. So, ikinilang yung word na righteousness. Kanang nakakahadlok sa Ginoo ba? Ano man yung punto ng word na fear? Ang kabalo mo siya, saktong language na kahadlok. Pagtahod o paghigugma sa Ginoo. Kaya nga ang English gamit, reverential fear. Yung word na reverence, di ka ng salitang respect. You have a great respect to God. Ako, ang respect sa Ginoo. Na kundi maong kahadlok nimo, equivalent sa inyong paghigugma niya. Ano ibig sabihin nun?
Tungkol kita ko imong bugmas Ginoo, mahal mo ka mong himubutang na makapabugat sa kasing-kasing sa imo. Hindi ka nagsauna siya. Ang Christian life is a journey. Dapat kayo ng mga challenges kada adlaw ko. Bantayan na nimo kini ang Ginoo gatabang sa mga tao ko na binaanak niya kung ikaw magtinutano niya. Naalala niyo yung illustration ko, bubay na mga panahon. I was young. Dating elder namin sa church, kay Anto. Sila, bago siya naging elder ba ito? Pero niyabot to sa time na, niya negosyo mo, nag-uso ka niya ito nga. Palit kag local ng mga materials. Niya tatakanin mo o original. Niya ibaligyan mo sa price na original. Levi's. Diba? Oo. Kung kabalo ka sa Levi's, imong tanaw ng tahi. Tsaka yung mga, yung mga sinyalis ko, niya kang butunis, may mo tanan niya. Smart na yung mga mutahigit po. Ay palito nila itong diri sa likod bitaw. Oo, labi na 501. So, palusulog-sulog yung mga pero ka nang maunggod. Sa mga bago, meron muna ka na ito speed ka. Ka nang maunggod mga jeans. At sa mga, kung dinagir manggod na, sa ato na lang gud nagi pasikat. At going back, mauna iyang negosyo. Yan, abot ang time na, na Christian na siya. Nga, nagkaroon na siya sa Ginoo. Nag-convicted na rin siya. Natanaw niya, dagan siya customer. Okay, makaigugod siya, pwede mangga, bulyong good. No? Katanaw niya, wala nagbutang ko lang siya kwarta sa busdot ng bulsa ba? Muagir ang kwarta ba? Kanang, ang kasi income, muagir ang gusto nyo dala, di kita mo hulong nimo. Pangbayad na dito sa mga ano sa Manila. Hindi ko kasi, hindi mo magbusdot akong bulsa. Nag-istorya na dito sa Ginoo. So, tungkol na ato, sa wala na dito kayo, nakumbitad ko siya, kaya asawa, ang gibuhat nilang duha, nagsugod sila palit o original na materialis kung itatakan ng original na tatak sa presyo na original. Kunya, ipalit po sila katang mga lokal, na lokal po ang price. Ayan. Kung pagkabalo at mamalitay po sa ila, at mamalitay sa ila, ibaligya ang pod nila, makaginansya po sila, nakaroon kay tinod-anay naman siya. Kaso mga tao na gusto dula, hindi na nangawa. So yung pamati, hindi na yung ilusyon. Kaya mahadlok ba yan ka, mayabot, tingalini, kaya nanghawa naman itong mga tao na gatula po. So padayon lang doon siya, hanggang one day, naanak ko yung ubang mga nipatronize sa iyahang yung Prada. O hinay-hinay, ipulihan o mga bagong tao doon. At yun yung mga taong anak na napuli, tinapanay. Nga di man puno pareha ka ni Adtog yun. No? Biglang mura o tubong lugaw yun. Sabihin, pas-pas doon. Pero hindi nabantayan, gradual, ang iyang mga utang na bayaran. Nawala na siya utang. Kunya, hinay-hinay, i-bless na skin. Why? Because ingon diha, nagsugod siya nga maghimo o isa. Because she was starting how to do it right. In a right way here. So, kini nga butang katawaan tas kalibutan na. Kanalagaling muhulong ka sa intersection. Naway tao, gingaw niya. Tungod kay pula, nihunong ka. Nakasunod din mo, nihunong ka. Uy, tanga! Ganon din. Hindi ba? Uy, tao na lusot! Ang tao lignaot eh. Oh. Dito sa Amua, na ay one way ko dito, bisa mo sa orasa na. Muli ko, yung ko kay nga naman. Ito nakatunan ako. Kausip ko na ang mga bata doon sa ako kanang muli ko, kung tungod kay one way, automatic yan. Automatic ka sa system na ko. Kanya, natugay na may mga uban dito nga mula host yun. Magutang ko sa ang local government itong tao. Ang tao na po ilang bantayan. Pag nawa itong tao, balik yan po na host na po. Oo. Kanya, may piliun na, dili lang katong ano mo,
kag usay bitaw ko kasi seminar, di ba? Kasi man kabalugod na gud pero kining tao ba, yung tao pagtukang bitaw sa tao, no? Balaod wala na. So dili tabo. Ako bisan unsay mahitabo, musunod gyud ko. Unsa may advantage? Alam mo pag naanan ka musunod sa insakto, gawas mo confident ka, kabalo ka protected ka ng batas, ng law. Pag naay mahitabo, you are always at the side of the law. Protected ka. Pero dili lang ka na. Ikaw mismo nakadevelop na ka ng sistema kung unsay sakto. Di ba? Gawas mo tungkol kay gasubay ka, okay? Minimal na ma-aksidente ka. Kay kabalo ka, gasubay ka. Oo. Minimal ang gamay na ma-aksidente ka. Na kanang kaysa mukalit kagliko nga dili mao niya, mukalit o gawas niya. Pero ang usa nga blessing sa ako, automatic sa imong system na. So, yung right na pamaagi. No? Sa ubang tao, tanaw nila, may nagtanaw good, di ba? Pero ikaw nagtanaw ang and one day, you will be greatly rewarded. Even in little things. Tanaw na ito, gagmay lang na. Hindi mo makakita na sa ino. Kaya di bantayan din mo pagkatao man, hindi mo performance. Hindi mo pagkatao. Hindi mo kasing-kasi. Diba? So, mao ka na akong limot din. Let's proceed. Let's go to part 3. Tanaw na itong part 3. Kaya kung ba sa ato, wala man sila, nahin ko nga, watching, living with spiritual alertness. So, alert ka. I-discuss naman natin ni gabi, di ba? Wala pa natin i-discuss. Ha? Ang watching? Nag-ambak ka. Okay. Sige. Atong tanawon kini, spiritual alertness. Ayan. Naano siya sa part 1 ninyo sa inyong notes, di ba? Nasa part 1 ng inyong notes. Living with spiritual alertness. Okay, next slide. Tingnan niya. Pag kinabuhi uban ang spirituhan ng yung itawag natin pagka-alerto. To watch in the biblical sense is to live in the state or condition of spiritual alertness. Pag mo yan, ma-alerto ka, mabinantayon ka, nagpasabot ka nga ikaw na kinabuhi sa maong kahintang. Na ikaw alerto ka, mabinantayon ka. O sa may mga makita nato diha, na inhanan, unang-una, kining maong pagkinabuhi, na you are in the state of spiritual alertness. No, espirituhanon na pagbantay ba? Una, marked by vigilant attention to God's movement. Kapag mo yung word na vigilant, kung pasabot ng vigilant, ikaw ay mabinantayon, watchful. No? Alert, watchful. No? Kung sa may yung ibantayan, ani? Ang lihos, Ginoo. Di ba? Panalitan. Dili lang yung kita na ulihog sa Ginoo sa iyong personal. Kung dili kita na ang ulihog sa Ginoo sa kadaghanan, sa panghitabo, sa panahon nato karon, mabinantayan dito. Gabasa ka sa Biblia. Gatanaw ka sa lihog sa Ginoo. Lord, kung sa'yo ditudlo din mo sa amo, diba, naglino, niya, makulan ni. Ang sa'yo masagutan na, na ang kalibutan, ang realidad, ipahinduman ta, na palulugod sa kalalagan bunga sa sala, inunglo ang kabuhatan. So the entire creation is under what? Under the curse of God. Mauna ang tanang klaseng natural evil, mga disasters, plagues, mga kakasi sa mga muabot sa atoa, linog, baha, bagyo, kininta ng mga butana, o tuwing ka sa science na naamang buta sa ring of fire, dagang mga volcans din sa ato, yes. Pero ang reality, dili lang ang atong lugar. Ang kalibutan, padayon din mo, makuha siya
and an active discerning spirit. So, kung mayroon ka na kinabuhi ka na naas kahimtang na mabinantayon, ready ka para sa pagbalik ni Kristo, o aktibo ka, no? O naakay sa mga espirituhanon na, kanang naakay spiritual discernment. Kapag yung word na discernment, yung word na discernment, makadistinguish ka, hindi sa'yo yung word na distinguish, makaila ka sa unsay tinuod o dili tinuod, sa truth o sa lie. Makabalo ka sa tinuod na lihok sa Ginoo, sa tinuod na tingog sa Ginoo, o sa dili lihok sa Ginoo, dili lihok sa Ginoo. Sinasitibo ka. Asa na gikan? Kalit lang ba na natulog ka pag matali mo na nakay discernment? Dili. Yung kahait nato nagagikan na siya sa asa. Sa pag-ampo o himasaka sa tulong sa Ginoo. Nana siya sa part 1 na to. Part 2 na itong ihatag sa inyo. Katong part 1 ninyo sa crown of righteousness na portion. Mauna siya. So mauni ang pag-wake watchful, ang buot pasabot ng magbantay, na ka sa kahimtang na mabinantayon ka spiritually. Buot pasabot, gigamit din mo ang imong una-una, no? Na ikaw imong gipamati nimo ang dagan sa panahon. No? Pangutan mo ang engineer. Unsay inyong pamati, inyong basa sa nahitabo sa atong nasod kayo. Na may kaayuhan sa atong nasod wala. Ha? Daghan wala. O malinaw kas mga maestra. Na may maayon na hitabo sa education karon wala. Okay. Kung iskutan nato economic security na nikamot atong nasod, tagaan trabaho mga tao. Pero pamatiwan po nato ang spiritual po na sa kanyang babahin. Atong panahon kami, tinuod ang Ginoo sa Biblia sa katapusan mga adlaw. Ang mga tao mamugnaw sa ilang pagtuon. Kung dili na kayo sa mutuo kay Kristo, sa pagtulungan ni Kristo, kung ilan ang ilimot ng Diyos, o ang moralidad, ilan ang dulabon. Nakahitabuhan sa atong na atas katapusan mga adlaw, kung ang mga tao ingon niya dili na masilugtanon sa ilang hinikanan, mga masupilon sila, o ilang kaugalingon lang ang ilang gihugma. Ito ba? Contextualize na ito. Di na bantayan grabe ang fake news, yung deceptions, o ang mga tao sa akong panangkang murag wala na konsensya, mong storya, dautan, batok sa ilang si katao. Kung dito pa sa social media, nabantayan na ninyo? Kanya ito, wala. Sorry Lord, kami wala na. Kayo na gusto di mga matay, muntak sila, grabe na good na. Grabe naman yung mga tao karon. Yung mga cursing words, wala na yung konsensya yung mga tao. Dapat makakita taan. Yung una-una ang ating mga anak, mauna yung inang ipamatik. Next generation, pag dili solid ang foundation ng pamilya o walay simbahan, mas dagko yung laban sa ulo sa imong mga ako. Kaya nga naman, di ba hindi na ilang makita? Nga, 24/7 na nila kanina. Dahil po nang ilang cellphone diha, nga, puro bad news. Mga grabe na ang wala na ba yung control ng social media? Yung mga bata sa yung mga katulog, di mo ang tiyak. Sa pagkang dinikaran, di ka intentional yun, ang kontrolo ng ilang sa nila tanaw tiyak. So, muling dagan. Okay? Dapat ang church po na, ano sa panahon po na ito? Wala'y discernment kalayo ang church.
ng ibo. Yung murang mag-rap dito, maganahan dito siya. Di ba? Maganahan na siya. Oo. Yung one time, yung iyang sayaw, gisayaw yung mga lipid sa simbahan. Nakita ito ninyo? Yeah. Kung sa pinagpamatiyan, kung sa ino mo na, nalita pinangan, secret space ko ng simbahan. May gamitin mo magsimba niya. Wala na yung distinction ng simbahan. Tanan na lang klase okasyon niya. Saan sa lahat niya. Katugibuhan nila ito sa actual tinali na service, di ba? Actual na service ba ito? Ha? Nakuyawan ko ng mga leaders na yung simbahan. Wala yung bandayan ka. Wala yung dagat sa Panginoon. As far as righteousness, let's go na ito. Pipila lang sa mga nag-angko ng Kristo naman. Isang galing niya ko bilin. May mga dagang mag-Christian niya sa politika na rin natin, panalitan. Dagang politician na Christian. Would you believe that? Di ba? Pero, hindi ko kasabot sa mga bitasan mo. Nadili na kasabot na kung Christian ka, naka sa politiko, amang ka. No? Pero, pag Christian ka, ikaw yung tabang lahatag o saktong mga panlantaw, objective ka. Hindi ganda ko yung gagbo niya. Kung Christian ka, kung matured ka, inganin yung mga Christian, hindi nga nakakamto. Yung problema kung leader ka na, hindi kakamto. Mas dagang kami, dako kang damage buhat ko. Dagang Christian niya. Na iba niya, hilong lang yung Christian mo sila. Kabalo ko, mga artista niya, Christian mo na sila. Ng mga politicians, na yung mga Christian niya. Kaya mamuhi. Kung isgutan na ito, righteousness God, ang number one yung kalaban, kalibutan. Amen? Kaya ang kalibutan, dili ganahan o matarong o katarong God. Kontra ka, always minority ka. Pero, in the eyes of God, you are always in the position of majority. Amen? Balikan ko. Sa mata sa kalibutan, minority ka. Pero sa mata sa Diyos, you are in the majority position. Ingon na diha, if God is for us, who can stand against us? Kung ang Diyos, dapig mo, dapig na to, kinsay mo batok mo, kinsay mo kontra mo? No one. Nagsumpayan pa na, elaborate pa na ng Romans chapter 8. Sumaw ka na. So, ang pagtukaw sa Biblian mong pagsabot, mao nga ang pagkinabuhi diha sa kahimtang sa espiritual nga pagkaalerto nga mailhan kini pinaagi sa pagtagad na mabinantayon sa mga libog sa Dios ang pagkaandam alang sa pagbalik ni Kristo o usa ka aktibo, no? Nga mas hindi masinagtanon nga espiritu. Mao ka na. Next slide. Biblical meaning and usage. So yung command ni Jesus to watch, very clear, na atay gitawag natong biblical basis. Matthew chapter 24, verse 42, nag-isgot na magbinantayon ka. Yung parable of the 10 virgins, Matthew 25, verse 13, gitagaan ta o general principles that we have to be watchful, prepared, or ready. Pag-abot nato sa spiritual warfare, ingon diha sa 1 Peter 5, chapter 5, verse 8, gitudloan ta nga mahimong mabinantayon, ablik ta. No? Spiritual warfare and alertness. Nga naman, kay ang yawa, gatuyog-tuyog good, o nagulat ng kanus asya mo, makahigayon na mo, tukob. Ano ito na ba sa yawa, maluya ka ba? Nga, matrap na ka. Ang yawa, anong naibuna? Dili na kapuyon ang yawa. Magbantay mo na sa kanunay kung ikaw, gaduka-duka na kakaroon.
Preparing, living intentionally in the light of His return. Okay? Okay. Now, ang kasama din is si E.W. Tozer. Si E.W. Tozer. E.W. Tozer writes that our motives in Christian life should be both right and genuine. God is the faithful one. We are to love Him and serve Him because He is God, not because of the gracious things He does for us or for the rewards He promises us. So magpasagot kita na matinud-anon ta tungod kay siya ay Diyos. Dili tungod sa unsa man mga mahimutang inibuhat o sa iyang mga saad. Okay, next slide. Ito ang Cebuano version. Wala pa rin Cebuano, no? Okay. Let us continue. However, it should be said that God does not expect us to forget or ignore the gracious future promises. No? Dili gustos Ginoo nga kita wala kay expect ang Ginoo sa ato nga atong limtan o ignore nato, ipadapli na lang nato ang iyahang mga gracious nga saad ngadto sa unahan. Mga saad niya. He has made us, He has made to us atong mga saad o na buhat. It is a glorious truth that if we believe God and honor His word, if we walk by faith and love and obedience, there will be eternal rewards for each of us in that great coming day. So, according to E.W. Tozer, kung kita mo no, ingon diha nakita, masinugtanon ta, so it is glorious truth that if we believe, tutuo ta sa Diyos, kanya ato siyang daigon, o iyang puno, no? Tagaan ato pagtagalan iyang puno, kung kita maglakaw diya sa pagtuo, uban diya sa gugma o pagkamasinugtanon, kunya, kung siya resulta, there will be an eternal reward. Tagaan tag reward, sa matag usa ka nato, sa kunya sa adlaw ko sa damong adlaw mamuabot. O yan diskutan niya pagbalik sa Ginoo. So bisan kini sila si Tozer gatuo sila mahitungod sa reward. Usa ni siya sa mga pusti usab sa pagtuo. Next slide. Hindi naman ingon siya, the rewards will differ. Ang mga rewards kuno sa mga magtuto atong rewards kuno dili patigo will differ. So, ayan. Di ta pare-pareho rewards. Ha? Oo, may dalawa rewards kung lain-lain ang rewards na to. Sabi niya, the rewards will differ. Wisdom and knowledge and love reside in Him. Naa sa Diyos ang kaalam, ang kahibalo, ang bugma naa sa iyahan. So, in Him who is our God. He will make the right judgment for His people. Kung pasabot, gusto ipasabot din nga ang Diyos kabalo sa o kanya suplian. Fair siya. There is no partiality sa Ginoo. He will not play favorites. Ang Diyos kabalo kung ang sao kanya banusan sa eksakto. Naa sa iya ang kaalam, dili siya pareho sa atong mga pulis na tao, dili siya pareho sa mga nasa ikod nato mga judge o naa sila limitasyon na sila wala makita sa ubang butang. Naningkamot sila sa mga base sa mga ebidensya kung saan sila maghimuong desisyon. Pero ang Diyos nakabasa ko sa sulod sa atong kasing-kasing o bali-balihon man ta sa ilang siya naman. Walay kinutuban ang iyang kahibalo o ang iyang kaalam, iyang inaan niya tanan. O siya usab ang Diyos na mahigugmaan. Kabalo siya mo balos o mga kaugante. So way bisan din sa kanatong imo dinina nalimutan ko sa Ginoo. Dili fair ang Ginoo. Ang tao tingali unfair. Maybe may this life is unfair. Nani kalibutan na, murag daghang kong gihimo niya, wala kayo kung nakadawat o return favor or appreciation or applause pagdahil sa mga tao. Pero tungkol kayo gibuhat, dili ka na imong pangita, imong ipangita, mahimot ang Ginoo, ang Diyos kabaluan. Tingnan mo, ingon ta nga, may mga tao mo angkol sa imong kaag, ay mo ang sakripisyo, ingon na, kami naghimuha na, pero silong lang ka, wala kabalo, ikaw palang original, anak.
angay mag-uon. Muragin ka nga, ako may nawadaan, ako may naitsapuera, ako may na-disregard, na-reject. Ayun una-una, anak. Kaysa Ginoo, there is no such thing as in this vocabulary. As long as you are the child of God, God will not reject you. You will be embraced and accepted by God forever because you are a child of God. Inanang bumas din sa ato. Huwag kabalo siyang masukli. And si E.W. Tozer, gitagaan ka ni perspective niya na God, He is always right in His judgment. Next slide. Inong din for one will not be surprised. Okay, usa, dili ka mo surpresa. For one will not be surprised if some of God's faithful people serving Him today should rise as high as and shine as brightly as the heroes of faith listed in the book of Hebrews. Grabe. Ingon siya nga. Kung sa dili ka angay masurpresa kung uban ka nato, no, ingon niya nga mga matilud-an na katawhan sa Dios na nalagad kaniya karon, ituboy sa Ginoo pareha itong mga unsa man nahimong mga heroes of faith written in the book of Hebrews chapter 11. The Hebrews 11 March. Kinsa man itong mga tawhana, mga istorya, di ba ito sila perfect, di ba? Di ba kalayon si David, si Abraham, dili ito sila perfect. Wala ang Ginoo nangita perfection. Nangita ang Ginoo of obedience. A humble, faithful servant, willing to obey God. Mga kinabuhi naghikap sa Ginoo na natangin sila. And ingon niya, si E.W. Tozer, di ako sa ingon niya, for one will not be surprised if some of God's faithful people serving Him today should rise as high and shine as brightly as the heroes of faith listed in the book of Hebrews. Ingon siya, I say that in all truthfulness because I do not think that all of the heroes of faith are dead and gone. Wow, galing. So yan gisulti niya sa matinud-ano na ako. Ako ning gisulti. Ako unang-una kung na mga heroes of faith, ingon niya, are not dead and gone. I do not think that all of the heroes of faith are dead and gone. Parang sinasabi niya dito, na iba yung mga nangamatay na, hindi ibig sabihin na undang na ang mga heroes of faith. And if you walk faithfully before God and you walk in righteous path, you are one of the heroes of the faith. Amen? Regardless of your situation, your makeup or your background, just a humble servant of God, faithful before Him, you are one of those heroes of the faith. Usapos naman. Nangay kanta. Ano rin kanta? Dili yung bagong song, di ba? Diba? The heroes of faith. One day, you will stand with the heroes of the faith. Mangutana ka, Abraham, marami akong tanong sa iyo. Amen? Peter, Paul, gusto mo malaman yung ibang detalya. The reason why we became heroes, mahimo kang, sabi, binisayaan na? Ha? Bayani, Tagalog pa rin. Wala ba'y binisayaan na? Wala? Bayani. Hindi rin tungod kay maayong laki ka. Amen? Tungod lang kay ikaw, nahimong recipient, nilidawat ka sa grasya o pabor sa Ginoo. Remember this, yung atong palingka mo, tungod kay ang Diyos naghatag ka natin katapos. The reason why the saints persevere, because in the first place, we are being preserved by God. It's like this. Pag-abutan mo sa kubangan sa inyong kabutan ka. Nya, sa inyong tubag, Lord, nilahutan ko. I persevere, I endure.
Kunya pagkatubang ni mo, nahimduman ni mo, nilini ka sa likod. Chosen before the foundation of the world. And the reason why you survive and you try, you succeed, because God preserves you in the first place. Giampinan ka. Ang hinungdan na nung nilahutay ka, kay giampinan ka. Balikon ko. Ang hinungdan na nung nilahutay ka, nagmadaon ka. Because in the first place, Jesus made a promise. I will hold them in the palm of my hand. No one can separate them from the hand of my Father and my very hand. I will protect them. There's a double security. The reason why your salvation is forever and you are secured forever, because God is the one who kept it. Ang Ginoo ang nag-amping niya. And then sige na po nito, so sabi, I do not think, kung ako na ang tanang mga heroes of faith, wala na, patay na. Amen? So, linian mo yung mga tupad. Are you one of those? Usaba ka? Usaba ka sa mga bayani? O yung mga bayani, magsimba yung tawag sa'yo. Mga bayani, attend sa prayer meeting. Amen? Okay, let's continue reading. Then, as deeds done in the Spirit, ang mga binuhatan, mga gibuhat, no? Diha sa Espiritu, deeds done in the Spirit, in obedience to Christ, and with a purpose. Deeds done in the Spirit, in obedience to Christ, and with the purpose of bringing honor to the triune God, are seeds of endless blessedness. Wow! Ang mga gibuhat ko nato, nabiha kinasikat sa Espiritu, diya sa atong pagkamasinugtan kay Kristo, o ba ng katuyuan, diya para sa dumog sa Diyos, no? Sa kitawag ng Holy Trinity, sa dumog sa Diyos, maoy liso sa walay katapusang unsaman. Kalipay. The word blessedness, means kumingo na to, dakong kalipay. Yan. Blessed. Di lang dakong kalipay, yung kahintang na malipayon. The condition that you are rejoicing, you are happy, blessed. Your life is full of what? Of God's blessings. You are blessed. Di mo pasabot na wala kayo. Challenges kayo yan. Wala'y problema, wala'y pagsulay. Pero, ang imong kahintang sa man, that is something that you really enjoy the goodness of God. Yung state na yun, yung condition of being blessed. Nisod sa Diyos sa'yo, bulahan ang kabus sa Espiritu. Bulahan ang manuluyon. Bulahan ang maagbo. Bulahan ang, di ba? Niya, sumpay-sumpay na dahil itong mga resulta, mga saad. Anong bulahan mo? Kasi, blessedness started having a state or condition of joy started when you have a right attitude. Kaya tinatawag siya na beautiful attitude. The beatitude. Beautiful attitude. Kung saan ang attitude? Bisaya. Batasan. Asa magsugod ang batasan? Kung saan na ito sabto ng attitude. Attitude is the mental
framework. Unsay sulod sa imong utok, imong gihuna-huna. Kung tanawang attitude sa usa tao nga may bawaan mo sa iyang behavior, yung behavior yung agi, yung liho. Panitan, naninihig siya. Yung wala nagtanaw, gibuftang mo sa ilang sa buhay. Ang imo nakita ang behavior niya. Oo. Mabasa mo ang behavior, kaya ang behavior sa man, agi man. Ang attitude, yung sunod sa yan. Klaro ba? Ha? Attitude is the mental framework. Yung imong structure sa iyong utok ba? Pag nagdako na siya, lahi ang iyang saman, wiring sa utok, mugawas na sa batasan. Amen. Kung lahi mo pagka-wiring sa utok kanyang bataa, diba? So, saan mo talumo ng wiring niya? Usgon ang, kaya nga, asa magsugod ang kausapan? Asa? Sa mind. Give me a verse. Romans 12:2. Sino nabutang nito? Do not conform, ayaw pahiuyon, okay, sa struktura, sa dagan, sa kalibutan. Kung dili, bag-uha ang imong una-una. Dito nagsugod. So, kailangan na i-change of attitude. Yung saan na pagpabago. Kasi sumpay nito. Be changed by the renewing of your mind. Kasi yun ang dapat sa mga ang ginoo makausapan na ang magbasa sa puso sa ginoo. Diba? Kaya kung hindi mausap ang attitude na, for example, na minyo ka, ibang biminyoan, di pareho ni mo wiring sa ulo. Okay. Ang iyang tanang pamagi, winatsi. Ay mo may gigidakan niya. Amen? Na ikaw born again ka, tinarong ka. Kanunay mo na ay clash kanunay. Oo. Kasi tanang pamagi niya, paliko sa iya, kung si standard, okay naman na. Aksepta po na, okay na na. O, di ba? O, kaya mao'y wiring niya. Naunsa ko mausap ng wire sa ulo? Ha? Ha? I-renew. Sa unsang pamagi? Unsahon? Lungkunin mo yung ulo? Ha? Lalunin mo siyang simba. Yan. Maminaw siya ka ng kanunaya. Kadungog sa pulong. Pamuli ko ingon na sila ang bato bitaw nga bantilis. Kung adlaw-adlaw na magsigig tulo ang tubig diya, madugay mo sa na. Mahubog na siya. So, madugay ko na niya, Holy Spirit, galihog na sa iya, pagbiktar na siya, dito magsugod. Magtinangalan na lang ka na usap ng wiring niya. Buutan na siya karon, di ba? Di ba? Kung Diyo na si Cardlock, siya mo pamaagi kinig. Matingala ka ay, sigurado yun, ang Holy Spirit, i-arrange ng sulod sa utok ay, ba't pasabot pa niyo tayo utok? Kamu ba na? Kaya dili mo na magsugod. Dili maliso ba? Oo. Yang imong mind usab na. Mauna hangtod karon relevant gyapon ang Bible. Ang corruption dili masulbad na sa tao. Amen? Masulbad ba na dili? Dili. Ang mahimo lang sa gobyerno istriktuhon ang sistema, ang mga palisiya para di makalusot ang tao. Pero bisan na ibalaod ang tao mulikoy. Yang unsay pamaagi lang yung basulbad yun ng corruption sa tao. Unsaan? Okay, mahuman na ko karon. Mag-end na ko. Unsaan basulbad ng corruption sa tao? Oo, yung pulo. Una, maborn again siya. Kaya ang gospel relevant.
meron tayong sagot palagi. Kaya sabi natin, imposible sa tao yun, pero sa Diyos hindi posible. We need to have a transformation, a life-changing experience, an encounter with God. Siya ang muliso sa iba sa Diyos. Pinaagi sa pulo sa Diyos. Ganun. Pagka mo naging yan, hindi mo na automatic dahil nga talaga. Diba? Matured na na. No? Naapamanang iyang zaman. Daan ng pagkatao. Pero bago na siya. Nanay, kahum sa yung kinabuhi. Sumuswag na siya. And so again, this po na itong righteousness. So, ang utang na itong gibuhat, kaya mahimo siyang liso. Saman, mga liso sa walay katapusang kalipay. Wow! And I believe part niya na ang lessons ko sa Ginoo sa ato. Padayon ta. Mahumara na ta. Okay, ako na basahon si Spurgeon. Spurgeon wrote that the service of God is enumerative service. Ito nagpasabot ng numerative service. Ay, sino ba ito? Remunerative. From the word remuneration. Sino nagpasabot na? Naibalos. Remuneration. Remunerative service. Ang servicios Ginoo na ay naibalos. Ang Ginoo kabalugod is sweldo. Dili lang sweldo gamito na to. Ang Ginoo kamao mo, ang tawag mo sa man, reward. Sabi niya, He gives wages in the work, hatag siya sa man, bayad good sa trabaho, and an abundant reward according to His grace when the work is done. Your reward is not what you get, ingon diha, at present, but it lies in the glorious future. Yan. Kung nagtrabaho ka karon, dili dayon karon ang imong reward madawat. Yes, ma-enjoy ka sa gracias Ginoo karon, di ba? Na may grasya Ginoo sa ato, God. Pero ang dako nga reward mo niya dinhi, dili mo madawat karon. Kanus ama na. Sa future na pagbalik sa Ginoo. Tingnan sa dili. When the Lord Jesus comes, He will reward all His stewards and servants. So, itong tanang na nangalagay, mga sumubuong niya, iyang i-reward pagbalik niya. Kaya ang pangalagad sa Ginoo is inyong remunerative. Bukod pasabot, ang Ginoo hatag, balos na remuneration. Kung ang tao gani, kabalo mo balos ang kalibutan, lagwan pa ba niya ang Ginoo? So this is from the Prince of Preachers, great, this preacher, Spurgeon, Charles Spurgeon. Okay, padayon ta. Sabi ni Spurgeon, no truth is more plain in the four gospel than this fact, that when Jesus returns to this earth, He will distribute or recompense in proportion work done. O reward. He will distribute rewards in proportions to work done. So kung masabot, kung sa imong gihabuan, buhatag ko ng Ginoo sipo dito sa imong agi. Pagbalik niya. He will certainly come, sigurado din siya mabot, in His own person to reward His saints. Yang i-reward ang iyang magbibalaan ng Kristohanan. And before He comes, He sees what you are doing to your word. So wala pa siya niabot, nakakita na siya sa iyong buhat na iyong substandard na naagi. Tarunga. Okay. Wala yung reward. Naintindihan nyo? Check your motive. Check your intention. Okay? Be a man of integrity. Ang sisunod, sabi pa niya, if this does not nerve you to tireless diligence in holy service, what can? Kung ikaw dili ko natandog niini, ikaw mahimog ka nga madinas
ginasibot sa balaan sa pagpangalagad, unsa pa? If the action is not done in the Lord's service, but with a view to our own honor, we cannot expect a reward from above. Kung kini ko nung atong gibuhat ko no, gibuhat nato kini para sa atong kaugaling mong dangadungo, dili sa Ginoo, dili ta kapaabot na naay ganti o reward para sa ato gikan sa taas, gikan sa Ginoo. Next slide. Wala na siya isunod. Excited pa. Okay. Walking in holiness. Okay, next meeting na lang na. Medyo margisod ba din, no? Righteous kang holiness. Okay, walking in holiness. Kauban na siya sa panalangin sa Ginoo sa ato. Okay, nakatabang ba ang Nelson? Let us pray. Let's pray. Salamat Ginoo sa imong grasya. Salamat Ginoo na padayon kay bananin mo kami sa mong pagtuon. Ang mga butang na among na dumog karon ng nadawat. We pray na imong balang Espiritu ang padayon Lord magpalapad ni sa kasing-kasing. Lord, ikaw padayon mag-explain ni ini tabangan mo kami, makakita pa kami og spiritual application ni ini Ginoo. Tabangan mo kami na pinaagi Lord sa imong gahom na maglakaw kami na madaugod Lord. Maglakaw kami ng silugtanin diyan kanino. Lord, you are not seeking for perfection from us. We know that everything, Lord, this is simply based on your grace from beginning to end. What you seek from us, Lord, is to be faithful and obedient to you. To walk pleasing before you. Magkinabuhi kami na makapahimuot kami. And so, Lord, we humble ourselves, knowing na wala kami mahimo sa bisan unsa. Salamat sa laking grasya sa kalpalabion. Sa pagpamauli na mo, bigito na mo, ubang ang panalangin di kanino. Kini ang pagkapo sa ngalan ng Jesus.